araw mga kapatid sa Boses ng Bayan! Narito na naman tayo para talakayin ang isa na namang maiinit at mahalagang issue sa ating bansa. Kung bago po kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapang dapat malaman ng taong bayan. Tara na't alamin, unawain at suriin ang isyong bumabalot ngayon sa mga taong nasa kapangyarihan. Dahil sa Boses ng Bayan, ang opinyon ng mamayan ang tunay na mahalaga. Inamin kamakailan ni Senator Amy Marcos na hindi na sila nagkakausap ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, posibleng ito ay dahil sa Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang hearing na siya mismo ang namuno. Ang mas mabigat pa rito, sinabi ni Senator Amy na may mga tao raw sa paligid ng Pangulo na sadyang humahadlang sa kanilang komunikasyon. Malungkot umano ito para sa kanya, pero patuloy pa rin daw niyang ipinagdarasal ang kanyang kapatid. Sa ating pananaw, isang malinaw na senyales ito na kahit sa loob ng iisang pamilya, lalo na sa mundo ng politika, hindi naiiwasan ang tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sana, gaya ng sinabi ni Senator Amy, may aayos ito sa tamang panahon. Ang tanong ngayon, may implikasyon ba ito sa liderato ng Pangulo? O isa lamang itong pansamantalang hidwaan na bunga ng tensyon sa mga isyu ng gobyerno? Ayon pa nga mismo sa mga ulat na kumakalat ngayon sa mundo ng social media, Amy on the relationship with BBM. Alam ko, nagtampo dahil dun sa hearing. Ayon na mismo sa balita ng Philippine Star sa kanilang official Facebook page, inilantad ni Senator Amy Marcos na kasalukuyan niyang hindi nakakausap ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Palungkot ako dito, talaga. Hindi ko ipinagmamalaki itong mga pangyayari. Saad niya sa isang press conference. Ikinalulungkot man daw niya ito, patuloy pa rin niyang ipinagdarasal ang nakakabatang kapatid. Binanggit din ni Amy na maaaring nagtampo ang Pangulo dahil sa Senate hearing na pinangunahan niya tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May humahadlang, may humaharang, at hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. Kung tutusin, pamilya pa rin kami. Politika lang to. Sana maiwas to sa lalong madaling panahon. Dagdag niya. At ayon pa nga sa mga komento ng ilang netizens sa naging isyong ito, the right word is galit. Hindi po nagtatampo lang. Sana nga ay totoo ka sa simpatsya sa mga Duterte. Dahil yung dati, Pangulo ay gumawa ng paraan na maipalibing ang father mo. Kahit mahirap sa dating Pangulo, ay nilalabag niya ang pagtutol ng maraming tao at advocates. No more Marcos. Parang hindi ka naman nag-grade 2, madam. Alam naman namin sino nasa likod ng lahat ng yan. Dapat i-fish mo na yung brother mo. Mga kapatid, anong masasabi ninyo sa revelasyong ito ni Senator Amy? Tingin nyo ba may namamagitan talaga sa palasyo at senado na dapat pagtuunan ng pansin? I-comment nyo na sa baba at sabay-sabay tayong makinig sa tinig ng masa. Huwag nyo rin pong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Boses ng Masa. Dito, ang tinig ninyo ang mahalaga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na komentaryo.